chapter chapter 15, Surah Al-Hijr, ang lambak ng bato. Verse 1, Alif Lam Ra. Ito ang mga ayat o talata ng aklat sa isang malinaw na Quran. Verse 2, marahil hahangarin niya ang mga di naniwala na sila ay naging mga Muslim sa araw ng paghuhukom. Verse 3, hayaan silang magsikap at magtamasa ng ligaya at sila ay maging abala sa pamamagitan ng huwad na pag-asa sapagkat hindi maglalaon kanilang mapag-aalaman. Verse 4, at hindi namin winasak ang alinmang bayan malibang nagkaroon para rito ng isang italagang takda. Verse 5, hindi magagawang pangunahan ng alinmang pamayanan ng takda nito at hindi rin magagawang antalahin ito. Verse 6, at sila mga di naniniwala ay nagsasabi, o ikaw Muhammad na pinapahayagan ng dhikr o Quran, katotohanan ikaw ay baliw. Verse 7, bakit hindi mo kami pakitaan ng mga anghel kung tunay nga na ikaw ay kabilang sa mga makatotohanan? Verse 8, hindi namin pinababa ang mga anghel maliban sa katotohanan at sa gayon sila mga di naniniwala ay hindi na maaari pang palugitanan sa parusang na itakda ng ipatupad. Verse 9, katotohanan kami ang nagpapahayag ng dhikr o pag-aalala sa Allah at Quran at katotohanan kami ang magiging tagapagbantay nito laban sa anumang katiwalian. Verse 10, at katiyakan aming ipinadala ang mga sugo ng una sa iyo o Muhammad sa mga sekta ng mga naunang mamamayan. Verse 11, at walang isang sugo na dumating sa kanila maliban na siya ay kanilang kinutya, pinagtawanan at inalipusta. Verse 12, ganyan namin hinahayaang manuot ang kawalan ng paniniwala sa puso ng mga mapagawa ng kabuktutan. Verse 13, sila ay hindi naniniwala rito sa Quran, samantalang lumipas na ang kaparaanan ng pagwasak ng Allah sa mga naunang mamamayang nagtakwil sa mga sugo. Verse 14, at kahit na amin pang binuksan sa kanila ang isang pintuan mula sa kalangitan at sila ay magpapatuloy sa pag-akyat rito. Verse 15, katiyakan sila ay magsasabing ang aming mga mata ay nasilaw lamang sapagkat kami ay mga taong nagayuma. Verse 16, at katiyakan aming inilagay ang mga naglalakihang bituin sa langit at aming pinalamutian o pinaganda ito para sa mga sumusulyap. Verse 17, at aming binantayan ito ang mahabang langit mula sa bawat isinumpang demonyo. Verse 18, maliban sa anumang demonyong panakaw na nakikinig, kaya siya ay tinutugis ng isang malinaw na nagniningas na apoy. Verse 19, at ang kalupaan aming inilatag ito at nagtirik doon ng mga matatatag na bundok at nagpatubo roon ng bawat bagay na wastong kaayusan. Verse 20, at aming ginawa para sa inyo roon ang inyong hanap buhay at para sa kanila sa mga nilikha na hindi ninyo tinutustusan o pinakakain. Verse 21, at walang isang bagay maliban na nasa amin ang tinggalan o pinagtataguan nito at hindi namin ibinababa ito maliban sa itinalagang sukat. Verse 22, at aming ipinadala ang mga patabang hangin at ibinaba ang tubig mula sa kalangitan at aming ipinagkaloob mula rito ang inyong maiinom. At hindi kayo ang mga tinggalan o mga tagapagtago nito. Verse 23, at katotohanan kami ang siyang nagbibigay ng buhay at nagdudulot ng kamatayan. At kami ay tagapagmana o ang Allah ay mananatili pagkaraan ng pagyao ng lahat ng kanyang mga nilikha. Verse 24, at katiyakan aming nababatid na ang mga unang henerasyon kabilang sa inyo at katiyakan aming nababatid na ang mga huling henerasyon na darating.
Verse 25, at katotohanan ng iyong Panginoon ay magtitipon sa kanila, katotohanan siya ay tigib ng karunungan maalam. Verse 26, at katiyakan aming nilikha ang tao mula sa luwad na nagmula sa isang kakaibang maitim na putik. Verse 27, at ang jin siya ay aming nilikha noong una bago likhain si Adan mula sa nagliliyab na apoy. Verse 28, at alalahanin mo nang ang iyong Panginoon ay nagsabi sa mga anghel, ako ay lilikha ng isang tao, si Adan mula sa luad na nagmula sa naiibang maitim na putik. Verse 29, kaya kapag siya, si Adan ay aking nahubog na at mahingahan ng aking nilikhang kaluluwa para sa kanya, sa makatuwid kayo ay magsiyuko sa kanya sa pagpapatirapa. Verse 30, kaya ang mga anghel ay nagsipagpatirapa silang lahat. Verse 31, maliban kay Iblis o ang Satanas, siya ay tumangging makibilang sa mga anghel na nagsipagpatirapa kay Adan. Verse 32, ang awa ay nagsabi, o Iblis, ano ang nangyari sa iyo at ikaw ay hindi nakibilang sa mga nagsipagtirapa sa kanya? Verse 33, si Iblis ay nagsabi, hindi ako kailanman magpapatirapa sa isang tao na nilikha mo lamang mula sa luwad na nagmula sa maitim na putik. Verse 34, ang Allah ay nagsabi, kung gayon ikaw ay lumayas mula rito sa paraiso sapagkat katotohanan ikaw ay isinumpa. Verse 35, at katotohanan sumaiyo ang sumpa hanggang sa araw ng pagbabayad. Verse 36, si Iblis ay nagsabi, aking Panginoon, kung gayon ako ay iyong palugitanan o panatilihing mabuhay hanggang sa araw na sila ay bubuhayin muli. Verse 37, ang Allah ay nagsabi, kaya katotohanan ikaw ay isa sa mga pansamantalang pinalugitanan. Verse 38, hanggang sa pagsapit ng araw ng naitakdang oras. Verse 39, si Iblis ay nagsabi, o aking Panginoon, sapagkat ako ay iyong iniligaw, katiyakan na aking gagawing kaakit-akit para sa kanila ang pagsuway sa iyo rito sa mundo at silang lahat ay aking ililigaw. Verse 40, maliban sa iyong mga matatapat na aliping kabilang sa kanila. Verse 41, ang Allah ay nagsabi, ito ay isang landas ng pagbabalik sa akin na matuwid. Verse 42, katotohanan sa aking mga alipin, ikaw o Iblis ay walang kapangyarihan at kakayahan sa kanila maliban sa kanila na sumusunod sa iyo mula sa mga nangaligaw sa tuwid na landas. Verse 43, at katotohanan ng impyerno ay ang ipinangakong puok para sa kanilang lahat. Verse 44, ito ang impyerno ay may 7 pintuan, sa bawat pintuan ay may isang itinalagang bahagi para sa kanila na tagasunod ng Satanas. Verse 45, katotohanan ng mga natatakot sa Allah ay nasa likod ng mga hardin at mga buka ng tubig sa paraiso. Verse 46, at sa kanila ay sasabihin, magsipasok kayo roon sa paraiso ng mapayapa at matiwasay. Verse 47, at aming papawiin o tatanggalin ng anumang puot o hinanakit sa kanilang mga dibdib at sila ay pagbubuklo rin bilang magkakapatid na magkakaharap sa isa't isa sa mga sandalan. Verse 48, doon sa paraiso sila ay walang madaramang kapaguran at sila ay hindi kailanman mapapaalis mula roon. Verse 49, ibalita mo o Muhammad sa aking mga alipin na ako ang mapagpatawad ang maawain. Verse 50, at ang aking parusa ang siyang pinakamahapding parusa. Verse 51, at ibalita mo sa kanila ang tungkol sa mga panauhin na mga anghel ni Abraham. Mga panauhin ni Abraham. Verse 52, nang sila ay pumasok sa kanya at nagsabi kapayapaan, si Abraham ay nagsabi sa kanila, katotohanan kami ay natatakot sa inyo. Verse 53, sila ang mga anghel ay nagsabi, huwag kang matakot, katotohanan kami ay magbibigay sa iyo ng magandang balita ng pagkakaroon mo ng isang matalinong batang lalaking anak. Verse 54, sinabi ni Abraham, kayo ba ay nagbigay sa akin ng magandang balita, bagaman ako ay matanda na, kaya ano bang kamangha-mangha ang iyong ibabalita?
Verse 55, sila ang mga anghel ay nagsabi, kami ay nagbigay ng magandang balita sa iyo sa katotohanan, kaya huwag kang makibilang sa mga nawawalan ng pag-asa. Verse 56, si Abraham ay nagsabi, at sino ba ang nawawalan ng pag-asa mula sa habag ng kanyang Panginoon maliban yaong mga nangaligaw? Verse 57, si Abraham ay nagsabi, ano kung gayon ang inyong pakay sa inyong pagparito o mga sugo? Verse 58, sila ang mga anghel ay nagsabi, katotohanan kami ay pinadala para sa mga mamamayang mapaggawa ng kabuktutan. Verse 59, maliban sa mga anak ni Lot, katotohanan sila ang mga anak ni Lot ay aming ililigtas na lahat. Verse 60, maliban sa kanyang asawa, aming itinakda na siya ay mapabilang sa mga maiiwan. Verse 60, kaya nang ang sugo ang mga anghel ay nagsirating sa mga anak ni Lot. Verse 62, si Lot ay nagsabi, katotohanan, kayo ay mga taong hindi nakikilala. Verse 63, sila ang mga anghel ay nagsabi, ngunit kami ay naparito sa iyo na dala ang anumang parusa na kanilang pinag-aalinlangan. Verse 64, at kami ay naparito sa iyo ng may katotohanan at katotohanan kami ay nagsasabi ng totoo. Verse 65, kaya ikaw ay humayong maglakbay sa isang bahagi ng gabi kasama ng iyong mag-anak at ikaw ay sumunod sa kanilang likuran at huwag na ang isa sa inyo ay lumingon at kayo ay magpatuloy sa paglalakbay tungo sa kung saang pook kayo pinag-uutusan. Verse 66, at aming nagawang ipaabot sa kanya ang takda ng pangyayaring iyan na ang huling may iwan sa kanila mga makasalanan ay pupuksain sa pagsapit ng madaling araw. Verse 67, at ang mga mamayan ng lungsod ay nagsirating na nangangalagak sa balita hinggil sa mga kabataang lalaki. Verse 68, si Lot ay nagsabi sa kanyang mga mamamayang katotohanan sila ay aking mga panauhin kaya huwag ninyo akong ilagay sa kahihiyan. Verse 69, at matakot kayo sa Allah at huwag ninyo akong alisan ng dangal. Verse 70, sila ang mga mamamayan ay nagsabi, hindi ba ikaw ay aming pinagbawalan na tumanggap ng mga taong dayuhan? Verse 71, si Lot ay nagsabi, naririto ang aking mga anak na babae kung kayo man ay magnasang gumawa o mag-asawa. Verse 72, sumpaman sa iyong buhay o Muhammad katiyakan sa kanilang kahibangan sila ay waribang mga bulag na palaboy-laboy. Verse 73, kaya sila ay hinablot ng isang asayha sa oras ng pagsikat ng araw. Ang asayha ay nakabibinging ingay ng kidlat sa oras ng pagsikat ng araw bilang kaparusahan sa kanila. Verse 74, at aming itinaob o ginawang pinakamababa ang pinakamataas na bahagi ng bayan at sila ay pinaulanan ng mga batong pinatigas mula sa luwad. Verse 75, katotohanan, naririto ang mga aya o aral para sa mga taong marunong makiramdam. Verse 76, at katotohanan ito ay sa lunduyang daraanan. Ito, mga winasak na bayan ay nangakatayo sa pangunahing lunduyang daraanan. Verse 77, katotohanan, naririto ang isang aya o aral para sa mga naniniwala. Verse 78, at ang mga naninirahan sa kakahuyang silang mga mamamayan ng Madyan ay mapaggawa ng kamalian. Verse 79, kaya kami ay naningil ng ganti mula sa kanila katotohanan. Ang dalawang itong bayan ay nasa malinaw na lunduyang daang bayan. Verse 80, at katiyakan ng mga naninirahan sa Hijr mula sa iba't ibang tribo ng Thamud ay nagsipagtakwil sa mga sugo ng Allah. Verse 81, at aming ipinagkaloob sa kanila ang aming mga aya, ngunit mula sa mga ito sila ay nagsitalikod ng papalayo. Verse 82, at sila ay laging naguukit mula sa mga tipang bato-bundok upang gawing mga bahay at sa loob nito sila ay nakadarama ng katiwasayan. Verse 83, ngunit sila ay hinablot ng isang asayha sa kinaumagahan.
Verse 84, kaya walang naidulot na buti sa kanilang anumang kanilang pinagsumikapan. Verse 85, at hindi namin nilikha ang mga kalangitan at kalupaan at ang anumang nasa pagitan ng mga ito maliban sa katotohanan at katotohanan ng oras ay tiyak na darating, kaya inyong ugaling magpatawad ng magandang pagpapatawad. Verse 86, katotohanan ng iyong Panginoon, siya ang tagapaglikha, ang maalam. Verse 87, at katiyakan ng aming ipinagkaloob sa iyo ang 7 talata ng Fatiha, malimit na inuulit sa pagdarasal at ang dakilang Quran. Verse 88, huwag mong sulyapan sa iyong mga mata nang may paghahangad ang anumang kasiyahan naming iginawad sa ilang uri sa kanila sa mga di naniniwala, at huwag mo silang ikalungkot at ibaba mo ang iyong pakpak o diwa ng kabaitan sa mga naniniwala. Verse 89, at sabihin, katotohanan ako ay malinaw na tagapagbabala para sa inyo. Verse 90, tulad ng aming ipinahayag o ibinabang mga banal na kasulatan sa mga nagsipaghiwalay. Verse 91, sila yaong mga ginawang hiwalay-hiwalay ang iba't ibang bahagi ng Quran. Verse 92, kaya sumpaman sa iyong Panginoon, katiyakan silang lahat ay aming tatanungin. Verse 93, tungkol sa kanilang lagi nang ginagawa. Verse 94, kaya ipahayag mo, O Muhammad, ang anumang mensahe na ipinag-utos sa iyo at ikaw ay lumayo sa mga nagtatambal sa Allah. Verse 95, katotohanan kami ay sapat na para sa iyo laban sa mga mapanuya. Verse 96, yaong mga gumawang ipantay sa Allah ang ibang itunuturing nilang Diyos, subalit hindi maglalaon kanilang mapag-aalaman ang katotohanan. Verse 97, at katiyakan aming lubos na nababatid ang paninikip ng iyong dibdib, sanhi ng anumang kanilang mga sinasabi. Verse 98, kaya luwalhatiin mo ng may papuri ang iyong Panginoon at makibilang sa mga nagpapatira pa para sa pagsamba sa Kanya. Verse 99, at sambahin mo ang iyong Panginoon hanggang dumating sa iyo ang katiyakan ng iyong kamatayan.